Praise Jesus. Praise. Good to see you all. Praise. Good to see your faces. Beloved church. Good to see you here every Sunday. It shows your boldness and your faith in Christ, that you have a feeling in your heart to come and to share with church, with your brothers and sisters. Amen. Amen. Because we are brothers and we are sisters. We are one big family. We have our family in home, but we have also family in Christ. Amen. And I think it's more important even than our own family in Christ. Sometimes we forget that the family in Christ is most important family on the earth. Why? Because not all our family will be saved, but we will be all together in the heaven. So we will know each other forever. This is beautiful. Amen. I need to say that last 2 weeks I am a bit tired because I have a lot of work, and I really have in my heart, if you can help us to prepare a place for me and Dre to sleep there when I come, because I come here Friday, Saturday, Sunday, and we will do meeting today after the service. And I would like ask that whoever feel that can help us, we have to clean this space there, so I can come here and rest for because when I come in here Friday, I have to rest because I'm after all week work. So if anyone would like to help us to clean this, we'll do meeting, and whoever wants to help, you are very welcome to help us. Yes. So I think about this. That's it. Today, I heard the first time our bow from the church, because it was in English. Before I never understood because it was in Tagalog, and I say to myself, how beautiful bow prepared by Pastor Art, I think. Yes, Pastor Art. Prepared by Pastor Art, the bow which we say at the beginning, our faith. So beautiful. We are salt of the earth, and we are light of the world, and we always need to remember that we are workers of Jesus, that we are workers of God, and all of us, not only the ministers, not only the worship team, but all of us have a calling from heaven, and all of us who give their life to Jesus have calling from heaven to serve Jesus and to serve God, and this is our duty on this earth, to be builders of the kingdom. Everyone should treat this seriously. Amen. And this word of the faith, it reminds me that all of us are called to serve Jesus in this earth. Amen. Today, we would like to continue in our celebration of Christ's coming. Ngayon, patuloy nating pag-uusapan kung paano ba natin ipagdiriwang ang pag-alaala ng pagbalik ni Kristo. And our word today title will be Wise Men on the Way to Christ. At ang ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatang mga pantas o matatalinong tao sa daan patungo kay Kristo. The wise men, as the name say, there are wise men. They were wise people. Ang salitang wise men o tinatawag nating mga pantas o tinatawag din sa mas malalim na Tagalog na matalinong tao. So we will try to learn a little wisdom from them today. Kaya sinubukan talaga namin na aralin ang karunungan mula dito. We will try to see how wise they were. At makikita natin kung gaano ba ito karunong o kung gaano sila katatalino. The guiding verse will be Matthew chapter 2, Mula sa Mateo chapter 2, verse 1 to 2 and verses 9 to 10. mula sa Ingles. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born, King of the Jews? We saw his star when it rose and heaven come to worship him."
Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan nang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan na ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Amen. Amen. And verses 9 and 10. Okay. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped where the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. Amen. Amen. Pagkatapos nilang marinig ang dili ng hari, umalis na sila. Habang sila ay naglalakbay, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan, at lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Amen. Amen. Christ came to this world in a very poor place. Ang kapanganakan ni Jesus ay nahayag dito sa mundong ito sa pinakamababang antas ng buhay. And his birth was very poor and very humiliating. Ang kanyang pagkasilang ay napakahirap at ipinanganak siya mula sa pagpapakumbaba. He was born to the lowly parents. Pinanganak siya mula sa mahirap na magulang. He was laid in manger. Siya ay nilagay sa sabsaban. But yet worship angels. Yet angels come to worship him. Ngunit sinamba sila ng mga anghel. And he was announced by a star from heaven. At inihayag ng isang bituin. And this signaling his divine kingship. Na nagpapahiwatig ng kanyang banal na paghahari sa langit. To heaven and to the earth. Sa langit at sa lupa. Even born very low. Kahit na siya ay pisinilang kahit sa pinakamababang antas. But yet star from heaven announced him. Pero galing mula sa langit kung saan siya inihayag. That's how earth responds to Christ's birth. Ganito dapat ang mundo o tao sa mundo kung papaano maglingkod sa kanya. Shepherds and wise men from afar come to worship him. Ang mga pastol at ang mga matatalinong pantas ay galing pa sa malalayong lugar para lang pagsamba sa kanya. Offering gifts and worship. At nagdala ng kanya-kanyang regalo at magsamba. And even in such a humility, at kahit na sa pagkumbabang paraan, Christ is glorified as King of Kings. Ang Panginoon ay niwalhatian bilang hari ng mga hari. Worthy of honor and faith. Karapat-dapat na purihan at sambahin at bigyan ng pananampalataya. If wise men come from afar to worship Jesus, kung ang matatalinong pantas o lang mga taong matatalino ay galing pa sa malayong lugar para magpuri, how much we should worship Jesus in our life? Paano pa kaya tayo na dapat nagpupuri sa Panginoon sa ating buhay? Let us come to worship Him. Tayo ay lumapit sa Kanya upang sumamba. Let's leave our sin. Kalimutan o talikuran ng ating mga kasalanan. And seek Him through faith. At hanapin natin siya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Let's seek Him, His Word. Hanapin natin siya mula sa Kanyang salita. His Spirit. At sa Kanyang Espiritu. And now even He was born as a child. At kahit na siya ay pinanganak mula sa pagkabata. Now He is as a King of Kings. Ngayon ay siya ay mga hari ng mga hari. And He is calling, come to me. At siya ay tumatawag na lumapit kayo sa akin. And I will give you rest. At bibigyan kita ng kapahingahan. And in the first point of our sermon, I would like to mention the light which is coming from the star. Ang pinakaunang puntos na nais kong sabihin sa inyo kundi ang sinasabing liwanag mula sa bituin. Because it was a supernatural star. Dahil ito ay sobrang natural na bituin. Like not an ordinary star which we see in the heaven, in the sky. Na hindi lang ito ordinaryong bituin na kung saan nakikita natin sa kalangitan. Not like a falling comet. Na hindi na tinatawag nito na kometa. Or conjunctions of the planets. O planetary conjunction. It's a unique movement. Ito ay kakaibang paggalaw. And this star have ability to stand over the Christ birthplace. At ang bituin na ito ay may kakayanang tumigil kung saan doon ipinanganak si Kristo. And it was divinely designed. At ito ay pinakadakila na dinisenyo sa layuning ito. Exactly for this purpose.
At ito ay para lang sa layuning na to. Sometimes I try to imagine how it looks like. Minsan inisip ko kung paano ba ito nangyari. How it's possible that star come over the building Paano ba ang nangyari ang bituin at tumigil sa isang lugar? and showing the place. At ipinakita kung saan ipinanganak o saan na lumugar si Kristo. We don't know exactly how it looks like, Hindi natin alam kung paano ito nangyari. but the truth is that God sent the star Pero ang katotohanan ay ipinadala ng Diyos ang bituin na ito to show the wise men where the Christ is born. upang maging gabay sa mga matatalinong pantas kung saan ba ipinanganak si Kristo. It's showing that God is not depending on human efforts, Ito ay nagpapakita na hindi dumidepende o umaasa ang Diyos mula sa kakayanan ng tao. because God is the God of creation, Dahil ang Diyos siya ang Diyos na nanlikha, and He created the star kung saan nilikha niya ang mga bituin. especially to guide the wise men to Lalong-lalo Christ. na ang mga paggabay pagdating sa matatalinong pantas. And God can use anything in this earth At ang Diyos ay maaaring gamitin ang lahat ng bagay sa mundo to guide souls to Christ. upang gabayan ang bawat kaluluwa kay Kristo. You can be the star in the hands of God. Maaari kang maging bituin pagdating sa kamay ng Diyos. God can use you as a star At gaya kang gamitin ng Panginoon bilang bituin to lead soul to Christ. upang gumabay sa mga kaluluwa patungo kay Kristo. And in this special time, I have some homework for At you. dahil para sa special na kaarawan na ito, meron akong pagbaon sa inyo. For sure, in this Christmas time, you will meet with your family, with your neighbors. Sinisigurado ko ngayong araw ng Pasko, makakasama niyo ulit ang inyong pamilya, mga kapitbahay. So my homework for you is Kaya ang pabaon ko sa inyo, ang gawain na pabaon ko sa inyo ay that each of you na ang bawat isa sa inyo will find at least one ay person humanap ng isang tao, kahit isang tao, who can share about Christ. na maaaring sabihan mo patungkol kay Kristo. Find the one person around you, Humanap ka ng isang tao na nakapaligid sa'yo and you will explain that Jesus is not only born, at ipaliwanag mo na sa Jesus ay hindi lang ipinanganak, but He also died for your sins. pero siya ay namatay para sa iyong kasalanan. Please explain the gospel to at least one person around you. Pakiusap sa at least sa isang ebanghelyo na ipaliwanag ang patungkol kay Kristo. Take this seriously. At sige, seryosohin mo ito, pakiusap. And I have also another homework today, and a lot of homework. Maraming gawain. At ano yon? But this homework is not only for this week. At ang gawain ito ay hindi lang para sa buong linggo. But this homework will be for all of us for the next year. Pero ang gawain ito ay para sa ating lahat hanggang sa isa pang susunod na taon. To fulfill this homework, you have 1 year. At para mangyari ito, kailangan natin ng isang taon. You have 1 year Meron tayong isang taon to bring one person to kung Christ. saan maaari tayong magdala ng isang kaluluwa kay Kristo. Try to find the one person Subukan mong humanap ng isang tao and pull all your efforts at gawin mo, ibigay mo lahat ng iyong kakayanan to bring one person to at Christ dalhin mo ang isang kaluluwa kay Kristo. and bring one person to this church. At dalhin ang kaluluwa dito sa simbahang ito. So I hope next year in the Christmas, Kaya umaasa ako sa susunod na taon, pagkatapos ng Pasko, we will meet the double, makikita tayo ng doble pa. because everyone will bring one person. Dahil ang at least. bawat isa sa inyo ay magdadala ng isang kaluluwa. Praise Jesus, and we pray that God will fulfill our Purihin ang plan. Panginoon dahil ang Panginoon ay isasakotuparan niya ito. Amen. So the one who want to bring people to Christ Kaya ang taong nagdala ng kaluluwa kay Kristo must belong wholly to Him. ay nabibilang patungkol sa Kanya. You need to shine Christ's glory among people. Kailangan kang magningning sa iyong kaluwalhatian ng Diyos sa ibang tao. Then you will be able to bring to Christ someone. At ikaw ay may kakayanan na makapagdala kay Kristo. Christians should live to reflect Christ's glory. Ang mga Kristiyano ay dapat sumasalamin kung paano ba magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Not our own glory, Hindi lang para sa atin na kaluwalhatian, not our own person, ang hindi lang para sa atin na kakayanan, but as much as possible to shine the Christ's glory in your pero life. hanggat maaari, magningning ka patungkol kay Kristo sa iyong buhay.
And we should lead people to Christ. At hayaan natin ang mga tao ay lumapit sa Diyos. As the star who led a wise man to king. Kagaya ng isang bituin na naggabay sa mga matatalinong pantas. If any one of you thinking here to be a preacher, Kung meron man sa inyo ay nag-iisip dito na maging tagapagturo or to be a pastor, o maaaring maging pastor, remember one thing, tandaan mo isang bagay, that your job is not just to preach, na ang iyong trabaho ay hindi lang para makapagturo or just to be a o pastor, maaaring mag-alaga o pastor, but your job is to lead people to Christ. pero ang iyong trabaho ay gabayan ang mga kaluluwa kay Kristo. This is the preacher's job. Ito ang trabaho ng mga tagapagturo. This is the pastor's job, Ito ang trabaho ng mga pastor, to lead the people to na Christ. gabayan ang bawat kaluluwa o tao kay Kristo. And true spiritual example, At no, sa- true spiritual guidance At come sa- from example. At sa pamamagitan ng mga halimbawang ito at patungkol kay Kristo, ay mga spiritual patungkol kay Kristo, That everyone who is preaching na ang bawat isa kung saan sinong nagtuturo, should give a good example. dapat sila ang magandang halimbawa. And how difficult it is, everyone knows who is preaching. Kaya di ba gaano to kahirap sa lahat ng nakakakilala kung sino mga tagapagturo? Because the words which I am speaking to you, Dahil ang salita na kung saan sinasabi ko sa inyo, they are coming back to me. ito ay maaaring ibalik din sa akin. And they judging me twice, double, and triple. At maaari akong hatulan ng pangalawa, tatlo, Whatever I speak to the people here, kung maano man ang sabihin ko sa tao na nandito, Holy Spirit is coming back to me. ang banal na Espiritu sa akin ay lumalapit. And is always bringing me this At lagi niya words. sinasabi sa akin ang salitang ito. Do you really do what you preach? Talaga bang ginagawa mo kung ano ang sinasabi mo? That's what Bible say. Gato ang sinasabi ng Biblia. Let not all of us want to be teachers or preachers, Hindi natin hayaan natin ang bawat isa ay maging tagapagturo. because you will pay double consequence. Dahil ikaw ay haharap ng dobleng hatol. And your judgment will be higher. At ang hatol sa iyo ay maaari pang mas mataas. And it's sometimes scared for me. At ito ay na minsan natatakot din ako. Because it's not easy to follow Jesus in my life. Dahil hindi din ganun kadali ang pagsunod kay Kristo sa buhay ko. As the average person who is not preacher, Bilang hindi ordinaryong Kristiyano, and how much more for the one who is giving the word to the people. so papaano na ako na nagtuturo sa mga tao patungkol sa salita? Always judge twice. Palaging nahahatulan ng doble. But Christ is reminding to live holy life, Pero ang Kristo ay nagpapaalala sa atin na mamuhay na may kabanalan, to be devoted in prayer, na palaging manalangin, devoted in the word of God. at ganun din sa kanyang salita. And everyone makes mistakes, At sa lahat ng nagkakamali, and we learn by mistakes. matuto tayo sa ating pagkakamali. This is beautiful that Israelites, Ito ay napakaganda dahil ang mga Israelita, if they make one sin, dahil pag sila nagkasala ng isang pagkakasala, serious sin, ang pinakaseryosong kasalanan, they were rejected forever. sila ay tatanggi na magpawalang hanggan. But God gave us opportunity Pero ang Diyos ay binigyan niya tayo ng oportunidad to be disciples of na Christ. tayo ay maging tagapagturo patungkol kay Kristo. He gave us opportunity to learn by our Kung mistakes. saan tayo ay magkaroon ng oportunidad na matutunan sa ating mga pagkakamali. He is our teacher, Siya ang ating and tagapagturo we are His disciples. at tayo ang kanyang mga disipulo. And as the children in the At classroom, bilang isang anak niya sa isang eskwelahan, they make a lot of mistakes, kung saan maraming pagkakamali, but the teachers is correcting them. pero ang guro ay palaging nagtuturo, We have also Christ nagtutuwid, by Holy Spirit. at laging tayo ay merong Kristo na nagtutuwid sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Who also is correcting us Na palagi sa ating nagtutuwid and is teaching us at nagtuturo to prepare us at ihanda tayo to meet the Christ kung saan salubungin si Kristo and see Him in our own eyes. at makita natin sa ating mga sariling mata. Amen. Amen. And the stars stay over the place where the Christ was born. At ang bituin ay tumigil kung saan ipinanganak si Jesus. The same, we should be firm in our word Kagaya din dapat natin ito na dapat tayo ay maging matatag pagdating sa salita and in our faith. at pagdating sa ating As the pananampalataya. star was leading the people and was steadfast
standing there, kung saan ang bituin ay gumabay sa mga tao at doon siya tumigil kung saan nakatigil. when we are leading people to Kung Christ, tayo ay naggagabay sa mga kaluluwa patungkol kay Kristo, we should also stand firm in our words. dapat tayo din ay manatiling matatag pagdating sa salita. So remember, when you will be doing your homework next Kaya year, tandaan mo, kung gagawin mo ito, yung gawain pagdating sa susunod na taon, to bring one person to na Christ, magdala ng isang kaluluwa kay Kristo, remember that this person will be watching you. alalahanin mo na itong tao na ito ay ikaw din ay pagmamasdan o titingnan. And many times when I work At maraming sandali na kung saan ako ay nagtatrabaho, and I preach to the workers there, kung saan doon ako nagturo sa mga trabahador, and for example, something happened to me, na isa halimbawa na may nangyari sa akin. and for example, I hit my finger Halimbawa, ako ay nasaktan ng aking daliri by the hammer, sa pamamagitan ng pamukpok. and I said, ow, ow, At sinabi ko, ang sakit! Ang sakit! and say, oh, you see, you are nervous, O, di ba? Ikaw natatakot ka din? and you are Kinakabahan ka a din? Christ child. Ikaw ba talaga ay anak ng Diyos? So now I knew that whenever I hit my finger, Ngayon, alam ko na sa tuwing masasaktan ng aking I daliri, need to quiet my mouth ay kailangan kong itiko mga aking bibig. because many CCTVs are Dahil watching maraming me. nanonood para sa akin. So that's how we are preaching So gospel. ganito to kapag nagtuturo ka ng salita ng Diyos. The people will be watching us, Ang mga tao ay tinitingnan ka. and they will be waiting for our At mistake. naghihintay lang sila kung kailan ka magkakamali. So stand firm in the truth of Christ. Kaya manatili ka sa katotohanan kay Kristo. Only in the truth of Christ. Sa dahil ito lang ang tanging katotohanan kay Kristo. Because for anything beyond His gospel Dahil ano pa ba ang lalampas dito sa salita? will lead people away from Ito ay salvation magagabay lang sa mga tao palayo sa kaligtasan. and remain steadfast in bringing souls to At Christ. kailangan manatili sa manatili kung saan pagdadala ng kaluluwa kay Kristo. Because this is our calling for all of us. Dahil ito po ay pagkakatawag para sa atin lahat. And now I would like to speak about gather wisdom from the wise man. At Which ngay- wisdom? At ngayon gusto kong pag-usapan natin patungkol sa magtitipon ng karunungan mula sa marunong. If it's coming, who were the magi from the who were the wise men? Sino ba tong mga matatalinong pantas na ito? There is many explanation who were there. Maraming kapaniwanagan kung saan ba ito nanggaling. And what we know from the Bible, At kung anong kaalaman natin pagdating sa there Biblia, were magi from the east. sila yung mga mago mula sa silangan. There were people who were watching the sky, Sila yung mga tao kung saan tumitingin sa kalangitan. and they, for example, can read from the star many things. At halimbawa sila ay nakakabasa kung anong nangyayari sa kalangitan. Even now, the people try to read from the At star. kahit ngayon, meron din mga tao kung saan sinusubukan nilang basahin ang noong nasa kalangitan. And if you are good in that, At kung ikaw ay mabuti para dito, you can even use that as the map. maaari mo itong gamitin bilang iyong gabay o mapa. Many years ago, At maraming taon ng nakaraan, when there was no navigation, na GPS, kung saan wala tayong gabay na kagaya ng navigations o GPS. the wise men use stars to guide the ships Ang on matatalinong the pantas, ocean. ang gumagabay lang sa kanila ay ang bituin papunta sa mga karagatan. Also, if you are the wise to watch the stars, At kagaya din kung ikaw ay matalinong pantas what? also if you are wise in this, if you have knowledge of At kung that, ikaw din ay merong karunungan patungkol dito, you can know when the winter come, when in the summer come. malalaman mo din kung kailan paparating ng taglamig o tag-araw. Everything is written in the stars. Ang lahat na ito ay nasusulat sa bituin. Some people say that even your life is written in the stars. Maraming tao na nagsasabi na kahit ang iyong buhay ay nasusulat din sa bituin. And at some point, it's true because when you born, At marami ding mga bagay na maaaring may katotohanan dahil kapag ikaw ay pinanganak, everyone have specific star conjunction ang bawat isa ay merong spesifika na star conjunction when you born. na kung ikaw ay pinanganak. But some people go too deep in it, Pero mga ibang tao ay hindi na ito ganun pinalalaliman pa. and they try even predict the future At yung from the iba dito stars. ay naghuhula pa kung ano mayroon dun sa mga bituin. I believe that we should not go that
deep Pero naniniwala din ako na hindi na tayo mas lalalim pa doon. and just trust God if it's coming to our Sa future. halip tayo ay magtiwala sa ating mga plano pagdating sa ating kinabukasan. So the wise men were star watchers. Kaya ang mga matatalinong pantas ay na tumingin lang o na tumingin sa mga bituin. And what we should learn from them Paano ba ang ating matututunan dito? is we should take example from them how to seek Christ Dapat tayo ay gawin natin silang halimbawa kung paano ba nila hanapin si Kristo with the wisdom and na devotion. may karunungan at na may debosyon. Because wise men were depending on the star without any doubt. Dahil ang mga matatalinong pantas ay dumepende lang pagdating sa mga bituin nang walang pagdududa. And that's how we should also depending on the word of God in our Kaya life. dapat ganun din tayo kung paano dumepende sa salita ng Diyos pagdating sa ating buhay. With the children's faith. Nang kagaya ng bata na may pananampalataya. You know, children have amazing faith. Alam mo ba ang mga bata ay may kakaibang pananampalataya? When you tell your child that the Santa Claus exists, Na kapag sinabi mo sa bata na alam mo bang totoo si Santa Claus? he will believe that. Sila ay maniniwala. He believed that the Santa Claus is traveling around the world Sila ay maniniwala na Santa Claus ay lumilipad sa buong mundo and giving the rewards for at the nagbibigay ng children. mga gantimpala pagdating sa mga bata. And I believe all my heart that At Santa Claus is real in At my ako din life. ay naniniwala sa buong puso ko nung panahon na yon na totoo si Santa Claus. And it was so sad for me to hear that note. At nakakalungkot ngayon na hindi naman pala ito totoo. But that is showing us children's faith, Pero ito ay nagpapakita kung paano ba naniwala ang mga bata which is very beautiful. na napakaganda. You can tell your child many things, Maaari kang magsabi sa iyong anak ng maraming bagay and he will believe that. at sila ay maniniwala. My grandfather have pond next to his house, Ang aking lolo ay merong like a small lake. okay na maliit na batis. And he told me one day that there is living a big turtle in this At lake. sinabi din sa akin na meron daw malaki ditong pagong na namubuhay. And whenever I come there, I look for At this sa tuwing turtle. tumitingin ako doon, at sa tuwing pumupunta ako doon, hinahanap ko yung mga bagong. And you know, whenever I have 20 years, At alam mo ba na kahit na ako ay 20 anyos na, I ask my grandfather, at tinanong ko yung lolo ko, where is this turtle? nasaan na yung pagong? Where is it? And this was the time when the grandfather told me that the turtle was only fake story. At ito yung panahon na sinabi lang sa akin ng lolo ko na hindi naman pala ito totoo. I say, oh no. Oh no. But that is the children's faith. At ito, ganito maniwala ang mga bata. And God is asking us to believe in His word. Kaya nga ang Diyos ay sinasabi niya sa atin na maniwala tayo sa kanyang salita. Exactly like this. Totoo kung papaano ito. Without any doubt, Na without any walang digging. pagdududa, na walang paglalim pa. Many people try to dig in the word of God Marami mga tao na gusto pang laliman pa. and find the contradictions. At hanapin pa yung magiging kaakibat nito o kalaban nito. But it's not really necessary, Pero I tell hindi you. naman talaga ito ganun kahalaga, sinasabi ko sa inyo. Because every word in this book Dahil bawat salita sa aklat na ito is true. ay totoo. And if anything is not true, come to me At and tell kung me. sino man sa inyo, kung alin man dito ang hindi totoo, lumapit sa akin at sabihin mo sa akin. The man is not able to write this book. Ang tao na hindi ordinaryong tao ay walang kakayanang magsulat ng ganito. Man was not able to do that. Never. It's not possible. Ang tao ay walang kakayanang sumulat nito. Imposible. Only through the intervention of God. Ito lang ay sa pamamagitan ng Holy Banal na Espiritu, Holy Spirit na nag-lead nito. So the wise men were seeking Jesus Kaya ang matatalinong pantas na naghanap kay Kristo to worship Him. para pagsambahin siya. And true preaching also should always point to Christ. Ganon din sa pagdating sa pagtuturo kay Kristo, dapat patungkol kay Kristo. Urging listeners to find Him Naghihimok sa mga tao na hanapin siya, for salvation and joy. na siya lang nagbibigay ng kaligtasan at kagalakan. Another thing what we should learn from the wise men Kakaiba pang pag-aaralan na matutunan natin mula sa matatalinong pantas is to look Jesus to worship Him. at hanapin natin si Kristo upang sambahin. Because they were looking for that, to find Him and to worship Him. Dahil sila ay naghanap din kay Kristo para sambahin at hanapin. When the wise men saw the star in the sky, Nang ang mga tatalinong pantas ay makita ang mga bituin, they didn't wait. They just immediately go and were hindi looking na for sila Jesus. naghintay. Sila ay
agad-agad na pumunta doon para hanapin si Kristo. And the same we in our life. Ganon din dapat tayo pagdating sa ating buhay. We should not wait, Na hindi na dapat na tayo naghihintay, but run to Pero see dapat- more Christ in our life. tumakbo at tumakbo, hanapin si Kristo ng marami sa ating buhay. And when the wise men arrived to Jerusalem, At itong mga matatalinong pantas kung saan dumating na sa Jerusalem, they first rejection. sila ay unang nakatanggap ng pagtanggi. The people didn't want to tell them where is the king. At ang mga tao ay ayaw nilang sabihin kung nasaan ba ang Kristo, The o king- hari. King Herod was also not kind for them, Dahil din kahit si Haring Herod ay hindi din naging mabait o mabuti sa kanila. but they didn't stop. They still continue their Pero journey. hindi sila tumigil, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Another wisdom from them to learn for us. Iba pang karunungan kung ano pa yung maaari nating matutunan. Even we face rejection, Na kahit na tayo ay humaharap sa pagtalikod ng mga tao o pagtanggi, even persecution, o kahit na pag-aalipusta, we never should stop to look for Jesus. dapat hindi tayo tumitigil, lumapit kay Kristo o hanapin si Kristo. Because it can come the time Dahil darating ang panahon that everyone who is believer of na Christ sa lahat ng mananampalataya o naniniwala kay Kristo will be persecuted on this world. ay makakaranas ng pag-aalipusta o pagtalikod sa mundong ito. What we recognize Kung ano man ang nakita natin, that all this world is trying na sa lahat ng mundong ito ay sinusubukan to create one big religion na gumawa ng malaking relihiyon which will unite all the religions, na kung saan pagsasama-samahin lahat ng relihiyon, where the Christian, lahat ng Muslim, Christian, Muslim, Buddhist, they will have one own religion. magkakaroon sila, magiging isa na sila ng relihiyon. And of course, without Jesus raised, Siyempre kung wala si Kristo na ipinanganak, and without the message that Christ is only way to at salvation, wala yung salita na si Kristo lang ang tanging daan para sa kaligtasan, they try to create the one religion sila ay nagsusubok na gumawa ng isang relihiyon which will help every people feel nice kung saan ang mga tao ay pinapakita na ito ay and napakaganda happy. at masaya. But this is false religion. Pero sa totoo lang, ito ay maling relihiyon. In the time when this religion will be on the world, Kung ang relihiyon na ito ay dumating na sa mundong ito, I believe that Christians, naniniwala ako na sa bawat Kristiyano, real Christians, will face ang persecution. totoong Kristiyano ay haharap talaga sa pag-aalipusta. And it will come the time when our faith will be not appreciated in this At world. darating din ang panahon na ang pagdating sa ating pananampalataya ay hindi na pahahalagahan ng mundo. This is the time when you should follow Jesus with all your heart. Kaya nga ito na yung panahon na dapat sumunod ka kay Kristo ng buong puso. I hope it will not come in our life, Umaasa ako na hindi ito dumating sa ating buhay. but if it any time come in your life, Pero kung dumating man ito sa iyong buhay, when government tell you at sasabihin ng gobyerno sa'yo, you cannot follow Jesus, hindi mo na pwedeng sundin si Kristo. you cannot meet to follow Hindi Jesus, ka na dapat makipagkita para sundin si you should do Kristo. everything to meet with your brothers and sisters Kailangan mong gawin lahat ng iyong effort para lang makita ang iyong mga kapatiran. and worship Jesus. At bigyan ng pagsamba si Because this is Kristo. what Word of God is teaching Dahil us. ito ang sinasabi ng salita ang tinuturo sa ating lahat. To not skip the meetings of the sons. Na huwag nating kaligtaan ang pagkikita-kita o pagtitipon-tipon. And when the wise men found Christ, Kaya nga ang mga matatalinong pantas ay natagpuan nila si Kristo. when they found a place, Nung nakita nila ang lugar, they have great joy in their meron silang heart. malaking kalagalakan sa puso. The star guided them to Jesus, Ang bituin ang gumabay sa kanila patungkol kay Kristo and they show true wisdom, at nagpakita ng tunay na karunungan. and they show that true wisdom, At pinapakita nila na ang tunay na karunungan show humility na nagpapakita ng pagpakumbaba to look for Jesus in your life. at hanapin si Kristo sa ating buhay. Because everyone who is looking Jesus Na dahil sa bawat isa na humahanap kay Kristo, need to humble himself first. dapat ay may pagpakumbaba sa sarili. And even they were so wise men, At kahit na sila ay napakatalinong pantas na, they need to depend on the star, pero kailangan pa rin nilang dumepende pagdating sa mga humiliate bituin. themselves, At magpakumbaba sa kanilang sarili. and to go and look for Jesus. At hanapin si Kristo. They valued
simple gospel message. At pinahalagahan nila ang simpleng salita ng Ebanghelyo. And we're not ashamed of their emotion. At tayo ay dapat hindi tayo nahihiya sa ating damdamin. They recognize that this is true light, Nakita nila na ito ang totoong buhay. which is guiding them to Christ. Na dapat tayo ay gumagabay patungkol kay Kristo. Never be ashamed of Christ. Hindi ka dapat nahihiya pagdating kay Kristo. That's what we can learn from them. Ito sa isa natutunan natin mula sa kanila. Never be ashamed to cry. Huwag mong ikahiya kay Kristo. Never be ashamed to find Jesus in your life. Huwag mong ikahiya na hanapin mo si Kristo sa iyong buhay. Never be ashamed that you are Christian. Huwag kang mong ikahiya na ikaw ay Kristiyano. Because Jesus Christ is our Lord. Dahil si Kristo ang ating Diyos. He is our King. Siya ang ating hari. And never be ashamed of your emotions. At huwag kang mong ikahiya yung damdamin mo na yan. I remember when I received Christ in my life, Natatandaan ko nung tinanggap ko si Kristo sa aking buhay, many people reject me. maraming tao ang tumanggi sa akin. Many people don't want to know me. Maraming tao ang ayaw nila akong kilalanin. Because society where I was growing, Dahil ang syudad na kung saan ako lumaki, most of the men were tough men. maraming mga tao doon na mga tigasin. And they never want to hear about God. At ayaw nilang pakinggan patungkol sa Diyos. So when they hear that Patrick is now a Christ Kaya nung believer, narinig nila na ako ay isang mananampalataya ni Kristo, they just laugh on me. sila ay tumawa sa akin. They say, there's something insane with this At man. sinasabi nila nababaliw na ata itong tao na to. Don't, and whenever call him, Kasi sa tuwing tinatawag nila ako, don't go to meet him. ayoko nang pumunta sa kanila. He is now crazy, so leave him. Ang sinasabi Things sila like ay this. siya ay baliw na. Iwanan natin siya. And many of them, they are not my friends until now. At marami sa kanila ngayon ay hindi ko na sila kaibigan hanggang ngayon. Because of Christ in my life. Dahil si Kristo na ay nasa akin. But thanks God, some of them At pero papuri sa Diyos dahil ilan sa kanila also found Jesus because I found Jesus in my ay life. nakatanggap din kay Kristo dahil natanggap ko rin si Kristo sa buhay ko. So never be ashamed Kaya wag kang mong ikahiya because they were not true friends. dahil hindi sila totoong kaibigan. But the friends who listen what you did Pero ang kaibigan na nakinig sa iyong mga ginawa, will be your friends to all eternity. siya ang magiging kaibigan mo magpakailanman. That's your true friends. Ayan ang tunay mong kaibigan. Of course, never blocked anyone that you come to Christ and he reject you. Siyempre, wag mo ding harangan yung mga taong lumalapit sa iyo na humihingi ng tulong patungkol kay Kristo. Because many people who reject me at the beginning, Dahil marami ding tao ang nagtumanggi sa akin ng simula. they call me after many years At pagkatapos nun, tinawagan ako ng maraming taon. and they tell me, Patrick, you know, I want also know Christ. At sinabi din nila sa akin na, alam mo ba Patrick, gusto ko ding makilala si Kristo. I see that you are true in that. At nakita ko na totoo. Even my mother at the beginning, At kahit din ang nanay ko ng simula, she think that I am insane. inisip din niya na ako ay nababaliw na. After many things in my life, Na kahit na marami akong nagawa sa aking buhay. she said, oh, now he's talking about God. At ngayon, nagsisimula na siyang magsalita patungkol sa Diyos. Finally, he became crazy. Sa wakas, ngayon din ay siya'y nababaliw na kay Kristo. But after many years, Pero pagkatapos ng taon, she also accept Jesus. siya din ay tumanggap kay Kristo. And she see that I am real what I believe. At nakita niya na totoo nga kung ano yung pinaniniwalaan ko. So I would like that all of us will worship Jesus, Kaya nga gusto ko na lahat tayo ay magsamba kay Kristo. showing your true Na devotion, ipakita mo ang totoo mong debosyon. and that you are worth to worship Him, Na ikaw ay karapat-dapat magpuri sa Kanya. and that you recognize Jesus in God's form, Na ikaw din ay kumikilala kung para saan ba kay si Kristo. and that He is born Na siya ay pinanganak to this world dito sa mundong ito for our salvation. para sa ating kaligtasan. So I would like to pause in your, stop in your life, Kaya gusto ko sabihin sa inyo na maaaring may pumahinga ka o tumigil ka din sa buhay to find to find the time to worship Christ, para magkaroon ka ng papuri sa Diyos to find the time to believe in at Him, magkaroon ng oras ng paniniwala sa Kanya, to trust Him all your heart, magtiwala ka ng buong puso to adore Him in all your heart, at kaluguran siya ng buong puso offering faith and love at magbigay ng pagpananampalataya at pagmamahal and repentance of your sin, at pagsisisi sa iyong mga kasalanan. repentance of all your sin Pagsisisi sa lahat ng iyong is a kasalanan gift for God, from God to you. ay magiging regalo mo ito sa Diyos. So God give us
Christ as a gift, Kaya nga si Kristo ay binigay niya sa atin bilang regalo. and what you can give back to God At ano ba yung maaari mong ibalik sa Kanya? is love, Ay yung pagmamahal, faith, pananampalataya, and repentance. at pagsisisi. Amen. And that anything what is bounding you in your life, Na lahat na kung ano man ang na pumipigil sa iyong buhay, repent from it, pagsisihan mo ito. and that's how you can reward God by your life. Kaya nga ito kung paano mo bibigyan ng gantimpala din ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen. And the last point which I would like to speak is At ang pinakahuling puntos na gusto kong pag-usapan natin ngayon, our own star guidance. okay. Because Sorry. Last part is ang ating sariling bituin na gabay. because each of us have our own star guidance. Dahil ang bawat isa sa atin ay may bituin na gabay. All of us in our life have some sort of star which is guiding us to Christ. At ang bawat isa sa atin ay meron din kanya-kanyang bituin na gumagabay. And God is using everything around us At ang Diyos ay lahat ay ginagamit niya lahat ng nakapaligid sa atin. to bring us more to Christ. Na para lang tayo mapalapit kay Kristo. God can use everything around us Maaaring gamitin ng Diyos lahat ng nakapaligid sa atin. to lead us to God. Para lang gabayan tayo patungo kay Kristo. The watchers of the stars, Ang mga manonood pagdating sa bituin, they receive the star from heaven. sila ay nakatanggap ng bituin mula sa langit. We remember Apostle Peter. Natatandaan nyo ba si Apostol Pedro? He was a fisherman. Na kung saan siya ay mangingisda? So God used fish to bring him to Kaya Christ. ginamit ang mga bituin, ay ang mga isda para lang malid sila patungkol kay Kristo. God used fish to show him a sign. Ginamit ng Diyos ang mga isda para maging itong sumimbolo. And when Holy Spirit will be working in your life, Kaya kapag ang banal na Espiritu ay kumilos sa ating He will buhay, use everything around you lahat ay gagamitin niya, lahat ng nakapaligid sa atin. to show you that Christ is King. Para lang ipakita niya na totoo ang Kristo, na siya ang hari. For example, if you are working in a bakery, Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho sa panaderia, He can use bread to guide you to Christ. maaari niyang gamitin ng tinapay para ilid ka lang o patungo ka kay Kristo. Holy Spirit will say, "Did you eat bread of Ang life?" banal na Espiritu habang ginagawa mo ito, sasabihin sa iyo, nakain mo na ba ang tinapay ng buhay? This is just example. Ito ay halimbawa Because na. God will be speaking to you in many ways, Dahil ang Diyos ay mangungusap sa iyo ng maraming paraan. which I cannot even imagine. Na kahit ako ay hindi ko din maisip. Example, when you are selling in the shop, Halimbawa, ikaw ay nagbebenta sa isang sari-sari store o anumang shop. Holy Spirit can tell you, Ang banal na Espiritu ay sasabihin sa iyo, "Did you already buy the true of Jesus?" nabili mo na din ba ang tunay patungo about kay Jesus? So never sell it to anyone. Kaya kapag natanggap mo yan, huwag mo tong ibenta sa kahit sino. If you are working in the office, for example, Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho sa opisina, you are servant of people, at ikaw ay nagsisilbi sa tao, God will be reminding you to serve people as Jesus served ang people. Diyos ay paalalahanan ka na dapat ikaw din ay nagsisilbi sa mga tao. Always with humility Na dapat na may pagsamahan ng pagpapakumbaba and with the full heart, at ng may buong puso, and to do your job as best as possible. at gawin mo ang mga ginagawa mo ng pinakamainam na gawain. God will use everything Dahil ang lahat ay gagamitin niya. as He used the star to guide the wise Kagaya man. ng ginamit ng Panginoon sa gabay sa mga matatalinong pantas kung walang iba kundi ang bituin. He will try to use everything to guide you more to God. Dahil susubukan niya lahat, na gamitin lahat para lang ilit ka kay Kristo. God will be speaking to you through the actions, Dahil ang of, Panginoong Diyos ay mangungusap sa iyo sa pamamagitan ng gawa, through creations, to actions of daily o life. paglikha, o kung ano mang ginagawa mo sa pang-araw-araw na He buhay. can speak to you through your word. At mangungusap sa iyo sa pamamagitan ng salita, He can speak to you through the nature. o ba sa kalikasan, And He will lead you to Christ. at dadalhin ka patungkol kay Kristo. But you need to listen. Pero kailangan mong makinig. You need to have your eyes open. Dapat palaging bukas ang iyong mga mata. Holy Spirit want to talk to you all the Ang time. banal na Espiritu Santo ay palaging gustong mangusap sa iyo oras-oras. Holy Spirit is not talking to you only once a week Ang on the banal na- Sunday service. Ang banal na Espiritu Santo ay hindi
hindi lang nangungusap sa'yo na sa tuwing araw ng linggo o araw ng pagsamba. He will try to speak to you every Dahil day. susubukan niyang kausapin ka araw-araw. And mostly He speaks to us in unexpected ways. At maraming pagkakataon na kinakausap niya tayo sa mga bagay na hindi natin inaasahan. So be ready to hear Kaya Him. dapat handa kang pakinggan mo siya. Stop everything in your life. Itigil mo ang mga maaaring ginagawa mo sa buhay. Ensure that your soul is safe. At siguraduhin mo, dapat naligtas ang iyong Because this kaluluwa. life is very fragile. Dahil ang buhay natin ay marupok. But eternal life is to win. Pero ang buhay na walang hanggan ay dapat maipanalo. The reward for this earth battle Dahil ang pinakagantimpala sa laban natin sa buhay is eternal life. ay ang buhay na walang hanggan. Never lose this Huwag battle. mo itong hayaang mawala. Make sure to choose Christ Siguraduhin mo na piliin mo si Kristo and to live for at Christ. mamuhay para kay Kristo. The wise man saw in Jesus more than other people. Ang mga tatalinong taong ito ay nakakita kay Kristo higit pa sa mga tao na naroon. They recognize His divine glory. At nakita nila ang kadakilaan ng Diyos. They recognize that something unusual happened now. At nakita nila na hindi kakaiba ang nangyayari noong panahon na yon. They recognize that something divine is happening. At nakita nila ang kadakilaan ng Diyos. And I really rejoice that most of us here, At kaya nga ako nagagalak dahil lahat ng nandito ngayon, and I hope all of us here, at na umaasa ako na lahat na nandito ngayon, we see in Christ something na special. makita natin si Kristo na something special. We see His glory. Na makita natin ang kaluwalhatian niya. I hope that all of us, on our own eyes, Umaasa ako na lahat tayo sa pamagitan ng ating mga mata, we see that Christ is unique. nakita natin na si Kristo ay kakaiba. We see that Christ is King. Nakita natin si Kristo ay ang hari. And if any one of you here sitting now At kung meron man sa inyo na nakaupo ngayon, don't see something special in at Christ, hindi nakikita si Kristo na isang espesyal, pray to God manalangin ka sa Diyos that He will open your eyes na ibuksan niya ang iyong mata, and you will see that as other na Christians do. makita mo siya na kagaya ng mga Kristiyano na nakakakita sa Kanya. Amen. Amen. The wise men show their devotion by offering valuable gifts. We remember that. Ang matatalinong pantas ay pinakita ang kanilang debosyon sa pamamagitan ng pagbigay ng mga regalo. They offer gold, Nagbigay sila ng mga ginto, frankincense, frankincense, and myrrh. at mira. They show the recognition At pinakita nila ito of Jesus as King. bilang pagkakilala na si Jesucristo ay hari. They show that Jesus is King, At pinakita nila na si Jesus ay hari, that Jesus is priest, na siya ay pari, and that Jesus is Savior. at siya din ang ating tagapagligtas. And as they were generous At kagaya din nila na mapagbigay, to give beautiful gifts na magbigay ng napakagandang regalo to the little child, sa maliit na bata, we should remember their generosity, dapat malagi nating alalahanan ang pusong mapagbigay, and we should also remember to be generous to the kingdom of God. na dapat din nating alalahanin na dapat tayong mapagbigay pagdating sa kaharian ng Diyos. But not only genuine to give the material things, Pero hindi lang dapat yung mga genuine na nagbibigay o mga totoo na nagbibigay. but we should give generously Pero dapat tayo ay nagbibigay ng buong puso. love to all the people around us. Lalo na nating mahalin ang mga tao na nakapaligid sa atin. And this is for me sometimes very difficult Dahil para sa akin ito ay napakahirap to give love to people, na magbigay ng pagmamahal sa tao, to all the people. lalo na sa maraming tao. Because it's easy to give love to someone who love you. Dahil napakadali lang naman talagang magbigay ng pagmamahal sa taong mahal mo rin. Mahal ka rin. But how difficult is to give love to the neighbor who hate you? Pero napakahirap din magbigay ng pagmamahal sa mga taong may kagalit o ayaw sa'yo. To these people, we should give most of our love. Pero sa mga taong ito, dapat dito tayo magbigay ng maraming Who pagmamahal. don't like us, Na sa mga taong hindi tayo mahal, who hate hindi us, tayo mahal, ayaw sa atin, who did many wrong things in our kung saan life, maraming ginawa na mali sa ating buhay, we should be
generous, Dapat tayo ay mas mapagbigay to give more and more love to sa them. kanila ng maraming pagmamahal. Because this is what Christ commanded us. Dahil ito ang pinag-uutos ng Diyos. And this is the first and bigger At commandment, ito ang mainam to love God na mahalin ang Diyos and love your neighbor. at mahalin ang iyong kapwa. Amen. And we should always give ourselves as a sacrifice, At dapat din natin laging ibinibigay ang ating sarili bilang sakripisyo. and as much as possible from us At kung hanggang maaari, mas marami pa sa atin to others. pagdating sa ibang tao. Because Word of God telling us Dahil ang salita ng Diyos ay nangungusap sa atin that it's better to give than receive. na mas maganda pang nagbibigay kaysa tumatanggap. And I recognize in my life At nakita ko ito sa aking that buhay whenever I serve people, na sa tuwing ako ay nagsisilbi sa tao, I'm most happy man. ako ang pinakamasayang tao. And thanks God that most of the works in this world At salamat sa Diyos dahil lahat ng ginagawa ko sa mundong ito is create like this, that we are serving others. ay nilikha tayo para magsilbi sa ibang tao. Even when you are guard, Kahit na ikaw ay guard, you you serve others tagapagbantay, o paglilingkod sa ibang tao, to watch over their riches, para panoodin mo kung ano yung mga riches? about their valuables. O yung mga kanilang pinapanood mo kung ano yung mahalaga sa kanila. Like a guard is watching over the people's house, Oo, all the people's. kagaya ng isang tagapagbantay kung saan nagbabantay kung ano yung merong kayamanan sa kanila. Other people is cleaner, for O example. yung ibang tagalinis, halimbawa. It's nothing to be shamed to be cleaner. Hindi dapat ito kinahihiya. You can beautiful serve other people. Dahil maaari kang makapaglingkod sa ibang tao. And I was also cleaner for 2 years. Dahil ako din ay tagalinis ng buong 2 taon. And I was cleaning the beds in the hotel. Kung saan doon ako naglilinis sa isang hotel, ng mga higaan. Sometimes I feel ashamed, Minsan nararamdaman ko din na ako'y but nahihiya. it's really nothing to be ashamed because we serve others. Pero hindi naman pala dapat ito kaya dahil tayo ay naglilingkod sa ibang tao. Even if you are boss of the O company, kahit na ikaw ang pinakapinuno sa iyong kumpanya, you serve others, ikaw ay nagsisilbi sa ibang tao, you serve your workers, ikaw ay nagsisilbi sa mga trabahador. and that's how we should serve always as Jesus served, with the love, Kaya dapat ganito din tayo magsilbi ng may pagmamahal, with kindness, na may kabutihan, and open heart for the at neighbor. bukas puso pagdating sa ating kapwa. And I pray that God always will guide us At nananalangin din ako na ang Diyos ay maging gabay natin to Jesus patungo kay Kristo, as a star which guide a wise man to Jesus. kagaya din ng bituin ako sa ang gumabay sa mga matatalinong pantas kay Kristo. We will be the star which will be guiding to Tayo others, din ay magiging bituin na magiging gabay sa ibang tao para sa Kanya. but also we will be able to see our own star which is leading us to Jesus. Pero makikita din dapat natin ang sarili nating bituin na kung saan tayong sarili natin ay lumalakad din patungo kay Kristo. I pray that each of you will find his own star, Nananalangin ako na ang bawat isa sa inyo ay makita which guide ang you more sariling and more to bituin Jesus. na kung saan gagabay sa iyo ng mas marami pa patungo kay Kristo. But as I mentioned before, one of the most open ways Kaya nga sinabi ko sa inyo, nang nabanggit ko kanina, ang pinakamagandang paraan to be joyful in this earth na magkaroon ng kagalakan dito sa mundo is to serve others and not to be served. ay magsilbi sa ibang tao at hindi pagsilbihan. And when you will be serving people, At kapag ikaw ay nagsisilbi sa tao, God will open the doors for you ang Diyos ay magbubukas ng pinto para sa iyo to be the star which will be guiding people to na Christ. maging bituin kung saan gagabay ng mga kaluluwa kay Kristo. Amen. Amen. Lord, I pray that you will be Let us working abundantly in this time of the Christmas among us, among Yes, our Lord. church, that you will be using us to do our homework for this Christmas and Yes, for the next Lord. year. I pray that you will put in our hearts seriousness of this work, Yes, to Lord. bringing people to Christ, to bringing people to the kingdom, to be Yes, the Lord. builders of the kingdom. I Yes, pray for Lord. this church.
I pray that this church will double until next Christmas, that everyone will take it very seriously. Yes, Lord. First in our families, our brothers, sisters, mothers and fathers, and all our neighbors, that we will be a star which is Lord. guiding them to Christ. I pray, Jesus, that you will bring that peace and joy for this Christmas time, Yes, that our Lord. families will feel Yes, more together, they will feel the atmosphere of the family, that they will feel the atmosphere that Jesus is born, and Jesus is born for our salvation, and that you are our King, Jesus. I pray that you will be present through the Holy Spirit in all the houses, and I pray that your presence will be visible and we will see miracles in this time. I pray for the church, for the peace, joy, for this following year and for this time. God bless us always on our ways, and I pray that Holy Spirit, you will be walking in the front of every person which is now here, and you will be bringing your presence, starting here in this church, going out and walking in the front of us, so we can be the light of the world. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you.